meron akong ipapakilala sa inyo. Ito, nakita nyo itong tray ng itlog. Yan. Almost 2 years yan. Linggo-linggo, bumibili ako ng itlog. Isang tray sa isang linggo. Yan. Yan kasi ang pinakamadaling almusal ng mga bata. Pumapasok sa eskwela yan eh. Source of protein. Yan. Ang pinakamadaling lutuin sa breakfast. Pero masustansya naman. Yan ang pinaka-source ng protein. Lalo na yung mga growing kids. Yan. So ito, ang konsumo sa isang linggo, mga isang tray. 30 eggs per week. Yan. Ang bili ko sa itlog, commercially, 10 pesos each. So, yung ganito, yung isang tray, sa isang linggo, parang 300. Linggo-linggo yan. So, yan, no, itong naipon. So, bago ko i-dispose ito, pakita ko muna para magamit naman. Yan. So, ito naipon almost 2 years. So, ginawa ko, kumuha ako ng mga manok, yung Rhode Island chicken. So, naging kaibigan. Naging magkaibigan kami. So, tinulungan ko sila. Tinutulungan din nila ako. Yan. So, yung ipapakilala ko sila sa inyo mamaya. 8 Rhode Island chicken. So, nagsama kami ng almost 7 months na. Ito ang binigay nila sa akin. Yan. Dami na yan. For 7 months na nagsama kami, mga kaibigan ko na yung mga yan eh. Papakilala ko sila mamaya sa inyo. Ito ang binigay nila sa akin na itlog. So, hindi na ako bumibili. Hindi na ako bumibili ng itlog. Ang kagandahan dyan, of course, presko yung itlog. Yan, presko yan eh. So, ang ginawa ko sa kanila, ang requirements lang naman nila sa akin, pakainin at bigyan ng inumin. Yun lang ang kailangan nila sa akin. Bonus na lang kung hindi ka madamot, bigyan mo sila ng merienda. So ito ang pinapakain ko, yan, yung layer feeds. Kinuha ko kasi yung mga manok na yun, sisiw, 3 months old. After 6 months, yan, nagumpisa na yan. Naging mabait na nila akong kaibigan, naging mabait ko na rin silang kaibigan. So ito na, araw-araw binibigyan nila ako ng itlog. Hindi na ako mabibili sa labas. Naging mas mura pa yung presyo ng itlog. Yan. So, ang kailangan lang nila, pagkain, tsaka inumin, at tsaka merienda. Nakita nyo yung ibang video? Yung dahon ng mga sayote. Napaka-nutritious binibigay ko sa kanilang pang merienda para masaya naman sila. Dahil yung sayote kasi, yung sobra-sobrang dahon, bawasan mo yun. Dahil kaysa pupunta sa dahon, pupunta na lang sa bunga. Yung nutrition ng tanim, baka pupunta sa dahon, para magpunta na lang sa bunga. So, binibigay kong pang merienda ng mga kaibigan ko. Tsaka binibigyan ko rin sila ng mga bunga, tinutuka. Ito, hindi na ito patuka kay misis, patuka sa mga manok. Yan. Okay? So, pagkain, tubig, para mas madali at automatic, pati yung mga bata, mautusan mo na magpakain, may minimum na kinakain para may yung nutritious naman ng mga manok ay makuha nila doon sa pagkain. Ito, 50 grams yan eh. So, para 50 grams ang requirements sa isang kain. So, sa isang araw, yung isang manok, 1 gram, 8 sila, 800 grams, sinusobrahan ko na yan, 1 kilo sa isang araw. 1 kilo. Magkano yung 1 kilo na pagkain nila? 36 pesos. 36 pesos, binibigyan nila ako ng itlog sa isang araw, 5 hanggang 8. O kung 10 pesos lang yung 5, di 50 pesos. Kung 8 yun, 80 pesos. Kung bibiling ko sa labas. Pero ang binigay ko sa kanila na pagkain nila, 36 pesos lang. So mas mura. Pero hindi yun ang mas mahalaga, hindi yung mas mura yung parang bili mo. Presko yan. Dahil yung nasa labas ng mga itlog commercial, siyempre, baka 1 week old yan, 15 days, 1 month old, yun din na yung presko. So, yun naman ang benefits na binibigay ng mga kaibigan ko. Okay? Pakilala ko na sila sa inyo. Let's go! Andito yung bahay nila. Good morning, mga kaibigan. Ito ng food nyo.
Araw-araw na umiitlog yan, naubos yung nutrition sa katawan. Liliit yung mga yan. Kaya kailangan bigyan mo sila yung yan, mga ginawang layer foods na balance na yung nutrition para sa kanilang katawan. So yan yung pagkain nila. Ngayon, para matuwa sila sa akin, yan, kita mo? Ito yung pinamibigay ko. Gustong-gusto nila yung green eh. Gustong-gusto nila yung dahon na green. Yan, nilalagay ko yan. So, yan, kita mo, minsan mas gusto nila yung green kaysa yung commercial food. Ito naman, yung sayote. Yan, yan. Okay? So, yan yung kailangan lang nila. Ibigay mo sa kanila yung tamang pagkain. So, araw-araw yan. 2 beses lang naman yan. Isa sa umaga at saka isa sa hapon. Yan, pwedeng bago ka pumasok sa trabaho, pakainin mo. Pagka uwi mo, galing ng trabaho, pakainin mo. 2 beses lang sa isang araw. Yan, tapos ang bibigay nila sa iyong itlog, hindi ka namang lugi. Yan, dahil mas marami yung binibigay nila sa iyo kaysa yung binibigay mo sa kanila. 36 pesos yung 1 kilo, isang araw. Pero binibigyan ka ng 5 to 8 na itlog sa isang araw. I-compute mo yun sa 10 pesos. Mas mura na yung bigay nila sa iyo kaysa yung binibili mo sa labas. At presko pa. Yan. Itong sahig nila, para hindi ka na mamumblema sa paglilinis, nilagyan ko yan ng ipa ng palay. Yan. Para hindi magiging mabaho yung kulungan. Pwede ito hanggang 6 months to 1 year eh. Pinalitan ko na ito after 7 months. So bago na yung mga yan. So wala ka ng problema sa paglilinis. Itong ipa ng palay, kaya niya yan 6 months to 1 year. Hindi magiging mabaho. Yan. Dito sila nagmamanufacture ng mga itlog. Yan. Ano silang itlog? Oh? So, 2, 4, 6. Ayan. May itlog nila ito kahapon. Dahil linggo kasi, pinasyal ko yung mga bata. So, hindi ko na-harvest yung itlog. Pinakain ko na lang pagdating. May isang lalaki, hindi naman kailangan yan. Kaya lang, para maging balance naman yung environment nila, nilagyan ko ng isang lalaki, isang tandang yan, no? Mga 3.5 kilos to eh. Ito yung Rhode Island chicken, parang native ng mga white cat. Oh, welcome daw, welcome. Ito yung native chicken ng mga mga white countries. Marami na ito sa Pilipinas. Ito yung project ng mga gobyerno natin, yung mga research and sciences. Ano na ito, pwedeng mabuhay dito sa atin. Marami na yan yung Rhode Island chicken. Okay? So yun yung mga kaibigan natin. Sa pagkakaibigan, dalawang bagay lang yan eh. Ibigay mo kung ano yung kailangan nila at ibibigay din nila kung ano yung kailangan mo. Yung binibigay nila sobra-sobra pa. Yan, di ba? Tamang pagkain, tamang inumin. Yun lang ang basic. Bonus na lang kung mabigyan mo sila ng merienda. Kaya binibigay nila, yung sabi ko kanina, kita nyo naman yan. Yung performance nila sobra doon sa meron mo yan na 5 to 8. 5 to 8 doon naglalaro na egg sa isang araw. Ibigay mo lang yung tamang pagkain, tamang inumin. Minsan, pag may bagyo, sinasarhan ko yan eh. Kaibigan mo yung mga yan eh, bigyan mo ng ilaw. Yan. Parang sa project ng gobyerno yan. Yan. Yung specification yan, yung tamang gawin, pakainin mo ng tama, painumin mo ng tama. Kung yung project na yun, gawin mo yun, bibigyan ka ng quality result. Ngayon, kung ikukurap mo yung pundo para sa kanila, imbis na ganito ang lalabas. Yan ang nangyayari sa yung anomaly sa corruption natin na ginagawa, di ba? So kita nyo na kung
aayusin lang yung yung pondo ng gobyerno na yung project ganito ang ini-expect na project dahil sa corruption, ganito ang lumalabas. Yan. Yun ang mensahe ng mga kaibigan natin na nagbibigay ng itlog. Yan. Yan ang dapat na binibigay nila. Yan dapat ang project. Dahil sa corruption, nagiging ganito na lang. Kita niyo yung difference? See? Ito, walang corruption. Pag nagkaroon ng corruption, ito na ang magiging resulta. Yan. Gusto lang magkaroon ng napakaraming pera. Kaya mo bang gastusin yung bilyon-bilyon o milyon-milyon? Kailangan mo lang naman kumain ka 3 beses isang araw. Diba?